Magandang araw sa inyong lahat. Mga kababayan, ito na ang viral sa araw nato. Matapos ang napakaraming issue, ang ipinupukol ni Pangulong Bongbong Marcos laban kay Pastor Kibuloy. Ayon sa isang political analyst na si Ado Paglinawan, maaring umano itong isang positibong rekomendasyon at maaring makadagdag pa daw ito ng boto para kay Pastor Kibuloy. Ito panoorin. Ako, alam niyo ba, nung mabasa ko yung statement ni Presidente Marcos Jr., sabi ko sa sarili ko, bakit naman nag-volunteer pa itong si Marcos Jr. na maging #1 campaign manager ni Pastor Kibuloy? Alam niyo mga kabansa, ang negative campaign ay wala na hong lugar sa ating politika, lalo-lalo na sa national front. No? Alam niyo, ang mga ginagamit nilang kabulukang kapangyarihan ay nakatuon lamang doon sa mga abot ng local dynasties. Pero ang tinatakbuhan po ni Pastor Kibuloy ay national. Wala hong national organization si Bongbong Marcos. Wala hong national organization si Lisa Araneta Marcos. Wala hong national organization si Martin Romualdez. Yan hong tatlong demonyo na nagkokontrola ng ating gobyerno ngayon. Pag sila ay nagsasalita ng isang negatibo laban kanino man, ay ang tama po niyan sa taong bayan ay positibo. Kaya yung iba nagalit. Ako hindi ako nagagalit. The more they do this, the more they will lose this election. These are no longer issues because these are precisely wala na sa political realm. Nasa judicial realm na. Hindi man dapat na mapunta doon, ay napunta doon. So wala nang pakialam dyan ang Pangulo. Wala nang pakialam ang politika dyan. It's a judicial matter. At para magsalita ang isang Pangulo laban sa isang tao, it would only mean a positive recommendation and campaign for the person involved. Ang statement na yan para sa akin, hindi lamang 5 million votes na nakuha ni Pastor Kibuloy na additional. Sa iba pang balita, pinsan buo ni First Lady Liza, ngagba Marcos na tumatakbong governor na timbog sa isang entrapment operation ng CIDG. Na pinsan, ito si First Lady Lisa Araneta Marcos ay nahuli raw sa entrapment operation. Alamin natin ang kabuuan ng kwento niyan sa balita ng Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagkakahuli sa isang kandidato sa pagkagobernador sa lalawigan ng Guimaras sa isang entrapment operation na isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ay si Margarita Maggie Catso ng Barangay Sabang, Cebu na Guimaras. Si Catso ay pinsang buo ni First Lady Attorney Lisa Catso Araneta Marcos. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Brigadier General Jack Guangqui, Director ng Police Regional Office 6, kinumpirma nito na nadakip si Catso kasama ang kanyang tauhan na si Cayetano Leal, 48 anyos, residente ng Barangay Misi, Lambunaw. Maliban dito, nahuli rin ang dalawang miyembro ng Philippine Coast Guard na sina Marwin Parpan, 31 anyos mula sa Dipolog City at Rico Mailan, 27 anyos mula sa Sandulot, Siato, Negros Oriental. Ang dalawang Philippine Coast Guard personnel na nakabase sa Masbate ay nagsisilbing personal security ni Catso. Ayon kay Wangki, kinasuhan si Catso at Leal ng swindling, habang ang dalawang Philippine Coast Guard personnel naman ay kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 10591, kaugnay sa COMELEC Gun Ban batay sa COMELEC Resolution No. 11067. Ang pagkakahuli kay Catso ay nagdulot ng malaking atensyon lalo na't sa may kaugnayan sa First Lady. Patuloy ang investigasyon ng otoridad at inasa magkakaroon ng mga susunod na updates tungkol sa kaso. Yun din ang palabas niya dito sa victim niya, na she's a relative of the first family at marami siyang mga napapa-approve na mga contracts. Para hindi na mag-fall victim yung iba, at least we can expose yung kanyang model. Confirm na ba na is running for the gubernatorial seat ng province ng Guimaras? Iisa lang ang ibig sabihin nito.
Mga kababayan, masyado ng talamak ang droga sa bansang Pilipinas. Akalain mong pinsan ni First Lady Liza Marcos. Ang nahuli, mukhang walang pakialam ang administrasyong ito. Pagdating sa droga na yan, masyado na po na talamak.